Arestado ka man o iniimbestigahan lang, may isang karapatan kang laging dala, ang karapatang manahimik. Sa video na ito, aalamin natin kung kailan mo dapat gamitin ang karapatang ito at bakit ito mahalagang proteksyon sa ilalim ng ating saligang batas. Marami sa atin ang hindi alam na kahit simpleng tanong mula sa pulis, kapag wala kang abogado, pwedeng maging dahilan ng paglabag sa karapatang pantao. Kailan ba ito nagsisimula? At ano ang pwedeng mangyari kung isusuko mo ang karapatang ito? Sa ilalim ng Article 3, Section 12 ng 1987 Philippine Constitution, sinasabi na any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent. Ibig sabihin, sa oras na ikaw ay iniimbestigahan ng mga otoridad, hindi ka obligadong sumagot dahil lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Sa kaso ng People versus Agustin E. Paragua, pinawalang sala ng Korte Suprema si Agustin sa kasong rape with homicide matapos matukoy na ang kanyang extrajudicial confession ay nakuha sa paraang lumabag sa kanyang mga karapatang konstitusyonal. Ayon sa korte, ang mga sumusunod na paglabag ang naganap. Hindi epektibong pagpapaliwanag ng kanyang karapatan. Bagaman may formal na pahayag na ipinaliwanag kay Agustin ang kanyang mga karapatan, walang sapat na ebidensya na tunay niyang naunawaan ito, lalo na't siya ay hindi marunong magbasa o sumulat. May kakulangan din sa malaya at may kasanayang abogado. Ang abogadong nag-assist kay Agustin ay hindi napatunayang malaya at may sapat na kasanayan. Ayon sa korte, ang presensya ng isang abogado ay hindi sapat kung wala itong tunay na independensya at kakayahan na ipagtanggol ang akusado. Hindi rin wasto ang waiver ng karapatan ni Agustin. Ang waiver o ang pagsuko ni Agustin sa kanyang mga karapatan ay hindi ginawa sa paraang voluntaryo, may sapat na kaalaman at may kasamang tulong ng abogado na kinakailangan ayon sa batas. Dahil dito, idineklara ng Supreme Court na ang extrajudicial confession ni Agustin ay inadmissible o hindi maaaring gamitin bilang ebidensya laban sa kanya. Bukod pa rito, tinukoy ng korte na ang natitirang ebidensya tulad ng medico-legal findings ay hindi sapat upang patunayan ang kanyang pagkakasala beyond reasonable doubt. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga karapatang konstitusyonal ng bawat akusado, partikular ang karapatang manahimik at magkaroon ng malaya at may kasanayang abogado. Ipinakikita rin ito na ang mga paglabag sa mga karapatang ito ay maaaring magresulta sa hindi pagtanggap ng mga ebidensya, kahit pa ito ay isang pag-amin sa krimen. Kailan nga ba dapat gamitin ang karapatang manahimik? Ang karapatang manahimik ay maaaring gamitin kapag inaaresto ka o pinipilit kang magsalita ng walang abogado. May tinatanong sa iyo sa presinto tungkol sa isang krimen. O kaya ay pumipirma ka ng dokumento na hindi mo nauunawaan. Ang pagsasabi ng I invoke my right to remain silent o karapatan na manahimik and to have a lawyer ay sapat na para igiit ang iyong karapatan. Ano naman ang pwede mong sabihin? Tandaan po natin na hindi mo na kailangang magsalita kung ikaw ay hindi sigurado. Ang bawat salita mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Ang pinakamainam na gawain ay tumanggi muna at humingi ng abogado bago magsalita. Bilang isang mamamayan, ang kaalaman sa iyong karapatan ang unang depensa mo laban sa abuso. Kung may karanasan ka tungkol sa ganitong sitwasyon o may tanong tungkol sa iyong legal na karapatan, mag-comment lang sa baba. Remember to like, subscribe at i-share ang video na ito para mas maraming Filipino ang maging legally aware. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.